Inay, huwag ganyan. Nasa kabilang kwarto siguro. Shower, pagkatapos kong mawala. Ikaw ang magmamana ng aking mga aal, kasama na ang iyong inay, Liu Fian. Guro, ang pagmamana ng iyong mga aral, iyon ay natural. Ngunit ang pagmamana kay inay, bakit naman ganito? Ang iyong inay, siya ay mula sa Hihuansek. Hindi siya ang aking tunay na asawa, kundi isang tagapagbantay mula sa Hihuansek para sa akin. Sa katunayan, ako ay palaging gumagawa ng mga lihim na gamot para sa Hihuansek. Sa loob ng taon, ako ay natulong sa kawan. Hindi ko man lang siya nahawakan. Upang hindi maging kanyang furnace, ngunit hindi inaasahan ang mga pangyayari. Nakasalubong ko pa rin ang tigreng demonyo. Ngunit guro, parang ang pakiramdam ko ay ibinibigay mo sa akin si inay. Para ilipat sa akin ang problema. Ang mga alchemist ay mahina ang kapangyarihan, mahina ang katawan. Kailangan mong mamana ang iyong inay, upang mabuhay sa ilalim ng Hihuansek. Ang lahat ng pag-isip na ito ay para sa iyong kapakanan. Ay nako, ang ganda ng atmosfera. Bakit mo binabangit ang patay na iyon? Inay, hindi pa tapos ang 7 araw ng pagluluksa ni Guro, tayo ngayon ay ganito. Hindi ba't masama ito? Ikaw talaga, hindi ka marunong magpasalamat, namatay na ang iyong guro. Bilang estudyante, kailangan mong mamana ang kanyang mga aral. Kasama na ako. Nakatago na pahiwatig, ang host ay naharap sa mga sumusunod na pagpipilian. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Bagamat ako ay tinatawag na Hinju, ngunit hindi talaga ako hayop. Pipiliin ko ang pangatlo, tumakas. Gusto mong tumakas? Dati, yung walang kwentang guro ang nagtatanggol sa iyo. Ngayon, wala na siya. Akala mo ba makakatakas ka pa sa aking mga palad? Mabait na bata, ang iyong virginity, akin na ngayon. Hindi ba't virgin itong batang ito? Bakit ang dami ng paraan? At ang galing pang mag-timing. Guro, hindi na ako malinis, ngunit huwag kang mag-alala, maayos kang yumao. Ang iyong mga huling kagustuhan ay tiyak kong tutuparin. Sabi ng bibig ay ayaw, ngunit ang katawan ay tapat. Mabait na estudyante, hindi mo rin gustong malaman ng mga tao sa bayan. Ang nangyari sa atin, di ba? Inay, nasa lamay tayo, maging mahinhin naman. Isinara na ang pinto, tayo lang dalawa mula ngayon. Kailangan mong makinig ng mabuti sa iyong inay. Liu Fian, huwag kang magkunwari. Alam kong ikaw ay mula sa Hihuansek, kinain kita. Ngunit pinilit mo ako mula ngayon. Ikaw ang aking partner sa cultivation, dapat kang masanay sa buhay sa ilalim ng pamalo. Kung hindi ka masasanay, bumalik ka na lang sa iyong Hihuansek. Sinabigan ka na, nagreklamo ka pa. Inalagaan kita ng buong puso. Ganito ka pa ang ganti sa akin. Ako ang iyong guro, habang buhay na magiging ina mo. Ginawa mo ang ganitong paghihimag. Ngayon ay lilinisin ko ang aming sekta. Titikman mo ang pakiramdam ng paghahanap buhay sa gitna ng pagitan. Liu Fian. Hahaha, Senior Sister Liu, ang tagal nating hindi nakita. Bakit nasa foundation establishment Great Perfection ka pa rin? Hindi ka pa rin sumusulong. Junior Sister Kim, hindi ka naman naparito ng malayo para lang sabihin sa akin ang mga ito, di ba? Wala ka bang mapagmamalaki sa loob ng sekta? Kaya't naglakbay ka ng malayo para magyabang sa harap ko. Kung gayon, nagtagumpay ka. Ngayon, maaari ka nang umalis. Sandali lang. May utos ang sekta. Ang alchemist ng Liuxian Town ay namatay na. Wala ka nang tungkulin na manatili rito para magbantay. Inutusan ka ng sekta na umalis kagad at bumalik sa Hihuansek para magulat at tanggapin ang iba pang mga gawain. Ano? Ang creation light sa kanyang katawan na maaaring muling buuin ang spiritual root. Ito ang tanging panghuling baraha ko para masira ang aking hadlang. Sino man ang kukuha sa kanya, papatayin ko. Junior Sister Kin. Gusto ko lang itanong pagkatapos kong magulat sa sekta dito sa Liuxian Town. Magpapadala ka ba ng ibang alchemist para manatili? Kung magpapadala ng ibang alchemist dito para mag-alchemy, hindi ko alam. Ang gawain ko lang ay sabihan kang bumalik sa sekta. Junior Sister, nakita mo naman namatay ang alchemist. Hindi pa nga tapos ang 7 araw ng pagluluksa. Dapat kong tapusin muna ang prosesong ito bago bumalik, di ba? Kung hindi, paano ako magtatago sa harap ng mga ordinaryong tao? Ang aking cultivation ay naipit sa bottleneck at hindi sumusulong. Kaysa manatili sa sekta at maging pabigat, hayaan mo na lang akong umalis. Ang isang cultivation sa mundo ng cultivation. Sana ay may parating mo ang aking saloobin pabalik sa sekta. Huwag kang mag-alala, ipaparating ko ang iyong saloobin pabalik sa sekta. Senior Sister, hindi mo naman ako harangan sa pintuan. At hindi mo ako anyayahan sa loob para uminom ng sa, di ba? Tingnan mo, halos mabaliw na ako sa tuwa nang makita ang kapwa sekta. Nagpapaya ako sa iyo, Junior Sister. Mas mabuti ang tubig kaysa sa. Ang tubig sa bukal ng Liuxian Town ay puno ng espiritual na enerhiya at napakatamis. Kukuha ako ng isang balde para subukan mo. Susan, pumasok ka na walang paalam sa aking bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto ko rin itanong sa iyo,
May itinatago kang isang lalaking estranghero sa iyong bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin sa akin. Ito ba ang iyong itinatagong cultivation furnace sa labas ng sekta? Kinsuzen, huwag kang magsalita ng walang basihan. Si Kinshu ay estudyante ng alchemist. Ako ang kanyang tinatawag na ninang. Kaya't ako ang dapat mag-alaga sa kanya, sure. Kilalanin mo ang iyong tiyahin. Yahin. Estudyante. Hindi ko alam na ang aming Hehuan sect ay tumanggap ng ganoong estudyante. Gusto mo bang siya lang ang iyong? Ninang, tiyahin, huwag kayong magtalo dahil sa akin. Ako nga ay estudyante ng alchemist. Sana'y patnubayan niyo ako. Kung bagong estudyante, dapat ko siyang dalhin sa sect upang arehistro sa listahan. At ang sect ang mag-aayos ng kanyang guro, munting estudyante. Huwag kang matakot, ako si Kinsuhen. Kung may kailangan ka sa loob ng sect, hanapin mo lang ako. Kinsho, dahil sinabi na ng tiyahin mo. Tanungin mo siya kung may hindi ka naiintindihan. Pero si Kinsho ay estudyante ko na. Kung dadalhin siya sa sect, ako ang dapat magdala sa kanya. Pagkatapos ng 7 araw ng alchemist, dadalhin ko si Shore pabalik sa Hehuan sect para erehistro siya. Ay, ang bilis mong ipagtanggol ang estudyante mo. Baka naman ang tawag ay ninang at estudyante. Pero nasa isang kama na kayo, Sister Liu. Kung hindi mo agad mabubuo ang iyong Violet Sparrow's arch origin, baka may maliit na unggoy na lalabas dyan. Kahit may maliit na unggoy, iyon ay sa amin ni Shore, wala kang pakialam. Tama, si Shore ay estudyante ko. At aking cultivation furnace sa loob ng Hehuan sect. Hindi ba't madalas mo itong nakikita? Kulang sa kaalaman. Huwag kang magpapahiya. May mungkahi ako, ang talento ni Qin Shao ay nangangailangan ng mas mataas na gabay at mas malaking entablado. Nais kong sabay tayong magturo sa kanya upang siya'y lumaki ng maayos sa loob at labas na Hehuan sect. Tama, maaari nating sabay siyang palakihin upang siya'y maging dangal na Hehuan sect. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong sabay tayong magturo kay Kinshu. Pwede kong tanggapin ang mungkahi mo pero may kondisyon. Maaaring turuan ni Kinshu ang iyong gabay, pero hindi ka dapat magtaksil sa kanya. Tungkol kay Kinshu, dapat kang manumpa na itatago mo itong lihim at hindi sasabihin kaninuman. Ako, si Kinsuhen, isang alagad na Hehuan sect, ay nanunumpa sa aking Golden Core na magtuturo at mag-alaga kay Kinshao kasama si Senior Sister Liu Fian at hindi kailanman magbubunyag ng anumang sikreto tungkol kay Kinlao. Kapag sinalunga ko ito, ang aking Golden Core ay mawawasak at mawawala ang lahat ng aking cultivation. Mabuti pagkatapos ay ito ay napapasya na. Lahat tayo ay para sa ikabubuti ni Kinshu. Naniniwala ako na maiintindihan niya ang ating mga pagsisikap. Sure, pinag-usapan namin ng iyong Shinyang. At napasya kami magturo sa iyo ng magkasama upang mapataas pa ang iyong cultivation. Tuturuan ka. Mayroon ka ng isang Shinyang. Ngayon mayroon ka pang isang Shigu. May mga estudyante na mapagod. Ngunit walang natatapos na cultivation techniques at dalawa pa ang mga yon. Kahit ang banal na hayop ng sektahan ay hindi pinapagod ng ganyan. Kinshao, aking estudyante, nakikita ng iyong Shigu na may pambihirang talento ka. Bakit hindi tayo magsagawa ng isang friendlyong sparring ngayon? Upang maipakitang mabuti sa iyo ng iyong Shigu. Swerte mo, batang lalaki. Ang cultivation ng iyong Shigu ay mas mataas kaysa sa akin, ang iyong Shinyang. Ang pagsang-ayon ng iyong Shigu na personal na magturo sa iyo ay isang malaking biyaya para sa iyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Bilisan mong magpasalamat kay Shigu Kinsuzen. Maraming salamat sa pagmamahal ng Shigu. Gagawin ng estudyante ang lahat ng aking makakaya upang hindi masayang ang inaasahan ng Shigu. Huwag kang matakot, kapatid na babae. Dahan-dahan kitang tuturuan, sure. Kailangan mo ring maging maingat. Ito ang unang pagkakataon ng iyong Shigu. Kailangan mong maging banayad at huwag siyang saktan. Shigu, ang 7 araw ng pagluluksa para sa master ay tapos na. Ililibing na siya ngayon. Kung hindi siya babangon, ang mga ordinaryong tao sa labas ay magsisimulang magkalat ng chismis. Mabuting estudyante, tinatawag mo pa rin akong Shigu. Shinyang, Mas mabuti iyan, isang araw bilang guro, habang buhay na ina, lalo na't 2 araw na ang nakalipas. Tama si Shure. Hindi natin maaaring hayaan ang altar ng master na maging walang laman. Kung hindi, mahahalata ng iba. Sure, mauna ka sa harap ng altar at maghanda. Susunod kami ng iyong Shinyang Liu. Kapatid na babae, naipasa ko na ang bottleneck at malapit na akong mag-form ng Golden Core. Ngunit, tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Ililibing na ang master ng alchemy at sa ganitong oras pa siya mag-form ng core. Dito, sa mismong sandaling ito. Huwag kang mag-alala, senior sister, may paraan ako. Maaari kong pansamantalang isil ang iyong dantyan. At ang 3 aku points sabay hui, upang pansamantalang mapabagal ang pagbuo ng core. Pagkatapos malibing ang master ng alchemy, alis tayo sa Liuxian Town at maghahanap ng tahimik na lugar sa kabundukan para harapin ang tribulation. Sure, ang aming guro ay nakalampas na sa hadlang. Malapit nang mabuo ang kanyang dan. Pagkatapos mailibing ang aming guro ngayon, bukas ay papasok siya sa kalaliman ng bundok kangmang para magdanas ng kalbaryo. binabati kita, guro. Bukas, sasamahan kita sa bundok para sa kalbaryo. Sure, huwag ka nang sumama bukas. Ang kalbaryo ng isang cultivator ay seryosong bagay. Baka masaktan ka. Shower, mabay ka, makinig ka. Bukas, sasamahan ko si Guro Liu sa bundok para sa kalbaryo. Ikaw ay manatili lang sa bahay. Hindi, gusto kong sumama dahil kailangan ko ring lampasan ang aking antas. Kung ganon, sabay tayong pumunta sa bundok bukas para sa kalbaryo. Kung ganon ngayong gabi. Bukas na ang kalbaryo.
Shower, ano pa ang iniisip mo? Ngayong gabi. Gutumin muna kita ng isang gabi. Kapag likas na tayo sa Kalbaryo bukas. Kaming dalawang guro ay magpapabusog sa iyo. Narito na. Hala, Shower, kakaiba talaga ang iyong katawan. Kaya nitong sumipsip ng kidlat ng Kalbaryo. baka ang pagsipsip ng kidlat ay talagang may kinalaman sa aking violet spirit body. Binabati kita, Shower, sa pagdaan sa malaking pagsubok. Ano? Kaya ni Shower na ipagtanggol ang sarili laban sa Kalbaryo. At talagang tagapagtanggol ng walang anumang tulong. Sinipsip niya ang kidlat ng Kalbaryo. Dalawang guro, ngayon ay matagumpay tayong nakalampas sa Kalbaryo. Bakit hindi tayo magsama bilang mag-asawa sa ilalim ng patotoo ng langit? Ang Diyos ay humipo sa aking ulo, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang langit ay saksi. Ang mga mag-aaral na sina Lifian, Kin Suzen ng Hiwansek, at Kin Shu ng Liuxian Town. Ngayon ay nagsasama bilang mag-asawa hanggang sa katapusan ng mundo, pagkasama sa buhay at kamatayan. Kung lalabagin ko ang panatang ito, Kung tatalikuran ko ang aking asawa, hayaang ako ay tamaan ng kidlat, masunog ng 5 kidlat at malason ng kasalanan. At mamatay ng masama. Guro, dahil tapos na ang Kalbaryo. Magmadali tayong bumalik sa Liuxian Town. Tingnan mo ang iyong pagmamadali. Gusto mo na namang lokohin ang iyong guro sa iba't ibang paraan. Hahaha. Saan ako maglakas loob na lokohin ang dalawang guro? Iyon ay paggalang sa guro at pagtuturo, hindi ba? Hahaha. Mahal, ayokong bumalik ka sa Hiwansek. Ginoo, mahal, ayaw ko ring iwan ka. Ngunit para sa pangmatagalang plano, kailangan nating mag-isip ng paraan para sa SEC. Ang SEP ay hindi pa nakakapagpasya ng bagong alchemist para sa Liuxian Town. Bakit hindi ganito? Sabihin natin na pagkatapos mamatay ng alchemist na guro, ay naiwan ang isang maliit na apprentice na kayang gawin ang trabaho. Kung papayagan ng sekta na manatili si Shower, magiging legal na paraan para samahan namin siya. Ang galing ng ideya mo, sure mula ngayon. Dapat mo kagigihan ang pagsasanay sa paggawa ng bill. Araw-araw kaming magtatanong ni Teacher Kin. Kapag pumasa sa aralin, reward ay dual cultivation. Kapag hindi, hahaha, hanapin mo na lang ang iyong fifth brother. Para sa kinabukasan, ibibigay ko ang lahat. Kailangan ng fire attribute spiritual root sa paggawa ng pill. Mayroon akong purple spiritual root. Kaya akong kontrolin ng kidlat, pero hindi ko alam kung kaya ko ang apoy. Siyam sa 10 puntos. Gumagawa lamang ako ng pundasyon. Paano posible ang pagsasanay ng buong antas? 2. Ito ba ang congenital purple espiritu banal na katawan na ibinigay ng sistema na masyadong rebellious? Lanan. Ramdam kong kayang sunugin ng kapangyarihang ito ang lahat. Maligayang pagbabalik, Master. Matagal na akong naghihintay dito para sa iyong pagbabalik. Classmate Tongzi. Anong tawag mo sa akin? Nasaan ako ngayon? Master, nasa Ancient Demon Hall ng Void Illusion Realm kayo. Mabagal ang takbo ng oras dito. 3 taon sa loob. 1 oras lang sa labas. At ito ang Ancient Demon Broken Blade. Ang Ancient Demon ay sinaunang Diyos na nabuhay bago pa ang araw at buwan. May kapangyarihan sa Chaos. Mga asawa. Napagod ka sa pagsasanay ngayon, mahal. Pero kailangan pa rin naming subukan. Ang epekto ng pagsasanay mo ngayon. Mga asawa. Kapag hindi ako umasa sa pagsusulit, hindi ba ako makakapag-dual cultivation sa inyo? Wala bang ibang paraan? Shower, sandali. Ano ang ginawa mo sa pill refining room ngayon? Sabihin mo muna sa amin. Mga guro, maghapon po akong nagsanay ngayon. Ilagay din lamang ang totoong apoy ng samagi. Ng 3 flames true fire. Dahil sinabi ni Shower na si Samagi ay talagang nasa apoy. Ng 3 flames true fire. Ipakita mo sa amin ngayon. Wow, ang ganda ng apoy na ito. Mga guro, alam niyo ang kapangyarihan nito. Hindi ako magkakamali. Talagang malakas ang kapangyarihan nito. Mukhang maaari na natin simulan ang dual cultivation ngayong gabi. Shower, maghahanda na kami. Shower, gising ka na. Opo, guro. Magpatuloy tayo sa pagsasanay ngayon. Layunin na maabot ang mas mataas na antas sa lalong madaling panahon. Sa mundo ng pagiging immortal, ang mga antas ng elixir ay napakadetalyado.
Huang Xuan, Di Tian, at Immortal, bawat antas ay mas mataas kaysa sa huli, walang halaga ang pera. Ang hornong ito na iniwan ng aking master. Kailangan maglagay ng spirit stone sa tatlong posisyon, langit, lupa, at tao para gumana. Napakamahal naman ng gastos nito. Buti na lang, ang aking 3 flavors True Fire ay nasa pinakamataas na antas na at naging Violet Fire pa. Mas mabuting gamitin na lang ang True Fire para magluto. Matagumpay ba itong naluto? Ipatry muna natin sa dalawang master kong babae, tingnan natin ang reaksyon nila. Parehong third grade. Pero ang elixir na ginawa ni Shure ay mas matatagal ang epekto, parang second grade na. Kakaiba, sa ibabaw ay golden third grade ang itsura. 3 taon sa Empty Illusion Realm, 1 oras lang sa labas. Kung isasama ko sila doon para magsanay ng 3 taon, siguradong mabilis ang pag-unlad nila. Pero hindi pa ito ang tamang panahon, kailangan muna itong itago. Naubos na ang Golden Spirit Liquid na iniwan ng Master. Kailangan gumamit ng Violet Spirit Liquid mula sa Empty Illusion Realm. Tapos na. Ipapakita ko kay Master na si Shai. Dalawang Master, may bagong elixir po ako. Gusto niyo bang subukan? Amoy pa siya rito, kakaalis lang. May problema kaya? Qin Suzhen, bakit hindi ka pa umuwi mula sa mission ng SEC? Ano nang ibig mong sabihin na hindi ako umuwi? Mali ang sinasabi mo, Manager P. Tinanggap ko ang mission ng SEC. Pumunta ako sa Liuqian Town para ihatid ang abiso kay Senior Sister Liu Fian. Pero biglang nagbago ang sitwasyon dito. Kaya nanatili ako para tulungan si Senior Sister Liu na bantayan ang lugar na ito. Ano nang mali doon? Asa ka, ipinadala ko na ang mensahe sa SEC. Doon ko na ipaliwanag ng detalyado ang lahat ng pagbabago sa sitwasyon dito. Kaya, Manager P, saan mo nakuha na hindi ako umuwi? Hindi ko inaasahan ang isang ordinaryong manager na ipinadala ng Hihuan Sec ay nasa Golden Core 7 TA layer na 4 na layer. Ang lamang kay Liu Fian at Qin Suzhen na nasa Golden Core 3 Ari layer lamang. Malakas talaga ang Hihuan Sec. Kumusta naman si Junior Sister Liu Fian? Bakit mo itinago ang tungkol sa iyong apprentice? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi mag-atubili ang SEC na parusahan ka sa pagiging negligent, incompetent at pakikipag-ugnayan ng pribado. Senior brother, may ibang dahilan po ito. Pakinggan niyo po muna ako. Noong tinanggap ng alchemist ang apprentice na ito, para lang tumulong sa kanya, napakatalino ng batang ito, at natutunan ang alchemy ng walang guro. Pero sa totoo lang, talagang magaling ang mga kamay ng munting disipulo. Noong una, gustong magmasid pa ng alchemist ng mas matagal. Kaya bigla siya nagmasbuhok para malitas ng lamgot at unang sanbuhan ang demonyo at namatay. Biglaan ang nangyari at sa huli, mali lang ang akala ng sekta sa akin. Hindi lang si Liu Fian, mayroon pang mas mataas ang overall score na si Qin Suzhen. Kung ako'y magsasama sa dalawang kaakit-akit na babaeng kultivator, sigurado napakaganda nun. Nakatira ang munting disipulo sa Liuqian Town at siya'y isang nakakaabala at nakakapansing bagay. Pwede ko rin siyang gawing mawala sa mundo dahil biglaan ang nangyari. Maintindihan naman. Kung ganoon, tawagin niyo ang munting disipulo para makita ko siya. Sure, halika rito. Lalong tumibay ang determinasyon kung alisin ang hadlang na ito. Ang munting disipulong si Inshu ay nagpapakumbaba sa tagapamahalang Liuhin. Munting disipulo, sinabi mo na atake ng demonyong tigre ang alchemist kaya namatay. Ano ang patunay mo? Muna aking susubo kami sa langit. At sa isang lambak, bigla niyang nakasalubong ang demonyong tigre. Walang saysay ang salita lamang. Maaari mo ba akong samahan sa bundok? Sa lambak kung saan nakasalubong ng alchemist ang demonyong tigre? Para tingnan? Sa pangalang ang pagdadali ko ay para sa bagay pagkawalan ng munting disipulo. Hindi ba? Tinuturuan niyo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Dahil ako ang pinagkatiwalaan ng sekta para asikasuhin ito. Natural na kailangan kong malaman ang buong kwento ng pangyayari. Munting disipulo, samahan mo akong pumunta sa bundok. Liu Fian, Qin Suzhen. Ayo'y manatili sa Liuqian Town. Huwag lalayo sa inyong mga tungkulin. Foundation Establishment Stage sa edad na 18 o 19. Isa siyang tunay na henyo sa cultivation. Kung hindi ko alisin ang batang ito, siya ang magiging malaking kalaban ko sa loob ng sekta sa hinaharap. Ipinapaalam ko sa inyo, Liuhin ang munting disipulo. Kaya tulad ng feelings, fast na elemento ang mula sa kanya. Ito ay ginagamit sa paggawa ng pill at wala siyang alam na ibang spells. Ang kakaibang wood spiritual root na ito. Sinuno pa ang sarili para mag-aral ng fire element spells. Sinusupil ng apoy ang kahoy, at kapag naubos na ang kahoy, maubos na rin ang buhay. Mas mabuti pang ipadala na kita ng maaga sa kabilang buhay. Munting disipulo, gusto mo bang matuto ng flying technique? Nakikita kong matalino ka, at siguradong madali mo matutunan. Liuhin, napakataas ng inyong cultivation. Kung kayo magbibigay ng kaunting spell sa inyong disipulo, magagamit niya ito habang buhay. Anong counting spell? Ito ay mid-grade earth rank wind riding technique. Nakikita kong masunurin ka at may koneksyon tayo. Lumapit ka. Ipapasa ko sa iyo ang oral formula ngayon din.
Dito natagpuan ang aking guro. May hininga pa siya noon at nang dinala ko siya pabalik sa Liuxian Town. Namatay siya hindi nagtagal. Masyadong malapit ito sa Liuxian Town. Baka maging dahilan ito para mapansin ni na Liu Fian at Qin Suzhen. Dapat walang maiwang bakas ang ating gawain. Mahil hindi ito ang mismong lugar ng pangyayari. Pasok pa tayo para magmasid. Liu Hin, kung papasok pa tayo, baka makasalubong tayo ng demonyong tigre. Hindi na kailangan, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Naghahamon ka ba sa iyong nakatataas? Gusto mo bang subukan ang mga parusa ng ating sekta? Hindi po ako maglalabag, ako po ang gagabay. AME. Maganda ang lugar na ito. Napakagandang po. Ikaw at ang iyong gurong alchemist ay magsasama na sa impyerno. Liu Hin, ako po ba ang target ninyo? Ano po ba ang nagawang kasalanan ng inyong estudyante? Kasalanan mo kasi masyado kang matalino. Kasalanan ng iyong dalawang tiya. Masyadong magaganda at kaakit-akit. At kasalanan mo rin. Masyado kang nakakasagabal. Ako mismo ang magulat sa mga matataas ng Hihuansek. Sasabihin kong kinain ka ng demonyong tigre. At magsasama na lang ako sa iyong dalawang tiya. Magdamag ang saya. Hahaha. Ngayon, mamatay ka na. Impossible. Talagang impossible ito. Hindi ko akalain na ganito kalalim itinago ng batang estudyanteng ito. Ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Siya ba ay isang di nasisirang katawan? Kung hindi kita mahuhuli at mapupuksa ngayon, mawawasak ang lahat ng aking plano. Estudyante, saan ka tatakbo? Sino ka? Paano ka nakapasok sa aking kuweba? Nakakaabala sa aking pagsasanay. Estudyante, tulungan mo ako. Estudyante, iligtas mo ako. Nakasalubong ng demonyong tigre, iyon ang totoo. Hahaha. Kung hindi ako makikialam, isang panig na pagpatay lang ito. Ako ang makikinabang. Sayang ang magandang balat mo. Mahal kong tiya, nandito ako. Sure. Nag-alala talaga kami ng sobra, kaming dalawang tiya mo. Hindi tiya kayo. Hayop ka. May masamang balak ka ba sa amin ng iyong tiya? Sure, ano ang nangyari? Bakit ganyan na sira-sira ang damit mo? Si Peiwan, ang tagapahala saan? Bakit hindi siya kasama mo? Anong tagapamahala, walang kwenta. Pinilit ako ni Pei Huan na pumasok sa bundok. Ang totoo, gustong patayin ako nito. Si Pei Huan na matandang asong iyon, nasaan na siya? Hindi ako tigil hindi siya pinagtututulan sa likuran. Magreklamo ako sa mga mataas na opisyal ng sektahan. Dalawang guro ina. Nakasalubong ni Pei Huan ang tigreng demonyo. Nagpatayan sila ng tigreng demonyo. Sure. Hindi ka na namin pababayaang mag-isa, Guro Ina. Ano ang susunod nating gagawin? Kailangan natin pag-isipan ito ng mabuti. Hindi tayo dapat manatili dito. Bumalik muna tayo sa Liuxian Town. Ang galing ang binatang iyon. Nagawa niyang patayin mag-isa. Ang tigreng demonyo at ang cultivator sa Golden Core Stage. Malinaw kong nakita iyon mula sa aking taguan. Lumabas ka.
Nakatago ka na naman sa anino ko. Huwag kang masyadong masungit. Ay naku, patay na ang tigring demonyo. Kaya hindi mo na kailangang mag-alalang pipilitin kanyang pakasalan siya. Ano ang tinititigan mo? Malayo na siya. May kasintahan na siya. At dalawang magagandang kasintahan pa. Tingnan mo kung gaano siya kamahal ng kanyang mga kasintahan. Ikaw naman, demonyo ka, nagpapakamahinhin ka pa. Anong gusto ko ito? Gusto ko yan? Linawin mo. Kung gusto mo siya, hanapin mo siya. Yemi, sinong nangako na kung sinuman ang pumatay sa tigring demonyo? Magiging kasintahan niya yun? Ngayong nandiyan na siya. Bigla kang nagdadalawang isip. Pero sa totoo lang, magaganda ang mga kasintahan niya. Ikaw naman, maitim. Parang multo. Baka hindi ka nga niya type. Kapag nag-transform na ako, mas maganda pa ako sa dalawang kasintahan niya. Hanapin ko siya. Huwag kang sumunod. Teka, hintayin mo ako. Iulat natin ng totoo ang pangyayaring ito sa sektahan. Nandito ang bangkay ng tigring demonyo at ni Pei Juan. Maaari itong maging ebidensya. Pero ang pagtatangka ni Pei Juan na patayin ako, ay huwag muna nating iulat, baka komplikado pa. Sabihin na natin na dinala ako ni Pei Juan sa bundok para imbestigahan. At nagkita sila ng tigring demonyo at nagpatayan. Sure. Ikaw ang kumuha ng bangkay ng tigring demonyo, di ba? Ipakita mo naman sa amin. Gusto kong makita kung paano nagbabago ang itsura ng mga demonyo mula sa hayop patungo sa tao. Wow, ang daming butas sa katawan nila. Kiethe. Si Pei Zishi ay pakitang tao lang. Ang lakas ng loob niyang balakin kaming agawin. Kahit ang tigring demonyong ito, kung ikukumpara kay Xiaoer, ay mas mahina pa rin. Narinig ko na ang mga demonyong malapit nang mag-transform ay may demon core sa loob ng katawan. Nandyan sa akin ang demon core. Hala si Pei Juan pala ay isang tagapamahala ng Hehuan sect. Bakit hindi ko nakikita ang kanyang storage ring? Sure, hindi ka na naman nakinig isang araw bilang guro. Habang buhay na kami dalawang Shinyang. Sa loob at labas pinapangasiwaan ang negosyong ito hindi madali. Ang demon core ito at storage ring. Hayaan mo na lang kami Shinyang ang mag-ingat para sa iyo. May dalawa ka ng Shinyang, ano pa ba ang gusto mo? Mabait ka, makinig ka. Dalawang Shinyang gusto pa ba sa araw pa naman hindi maganda ito? Shinyang sa tingin ko yung kuweba na iniwan ng teacher demon. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. Mas mabuti siguro lumipat tayo sa kuweba. Baka hindi pwede ang base natin sa Liuxian Town ay itinalaga ng mga matataas sa Hehuan sect. Bilang mga estudyante kailangan nating sundin. Pero hindi naman imposibleng magbago. Kapag opisyal ka nang naging estudyante ng Hehuan sect, pwede pa rin tayong magmungkahi sa sect. Nailipat ang base sa Liuxian Town sa loob ng Kangmang Mountains. May mga bagay na mas mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay gawin kang alchemist na Hehuan sect. Sa ganitong katayuan, unahin ka ng mga matataas sa sect. Sure, kung talagang gusto mo ang kuwebang iyon. Bukas samahan ka namin sa bundok. Para lang maglakad-lakad at magpahangin. Ngayong kuweba kung saan nag-retreat ang Tiger Demon. Gusto rin naming puntahan at tingnan. Wow, ang lakas na spiritual energy dito. Napakalakas ng spiritual energy dito. Sa palagay ko may spiritual vein sa ilalim. Pero ang bundok na ito ay 7 tandang bawas, 8,000 metro ang taas. Gaano naman kalalim kaya ang spiritual vein na yun? Ito ang kuweba kung saan na-transform ang Teacher Demon. Bakit walang laman? Ang maganda lang dito ay malakas ang spiritual energy. At malaki ang lugar dalawang Shinyang. Tingnan niyo malayo sa mga tao. Ang tahimik pwedeng ayusin lagyan ng sahig. Gawing maraming kwarto at palamutihan. Tingnan ninyo itong stone platform may formation. Parang spirit gathering formation ito. Para saan ang mga uka na ito? Siguro para sa spirit stones ang mga uka. Gamitin ang spiritual energy sa loob ng spirit stones para buksan ang formation. Low-grade spirit stones lang ang kailangan. Ano nangyari? Hindi dapat ganito, dapat kapag napuno ng spirit stones ang mga uka. Kusang gagamitin ng formation lines ang energy para umandar ang formation. Marahil ito ay isang sirang talismanikong estruktura. Tingnan mo ang mga uka sa lupa. Puno ng bukol at uka at ang mga marka ng estruktura ay lubos ng nasira. Mga dalawang guro, napansin ba ninyo na ang sentro ng estruktura ay kakaiba? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Na-teleport ba ako palabas ng yungin? Na-teleport ba ako papunta sa mas malalim na bahagi ng Kangmang Mountain? Ay, tulungan niyo ako. Hilahin niyo ako palabas.